up, Isabela? Assalamualaikum, buenos dias. Rayhana Albani ang inyong host, kung saan gaano kakulang agriculture, ito ang Agri-Show. Kasalukuyan, andito tayo ngayon sa Payo Barangay Isabela City, Basilan, kung saan iginaganap ang Coastal Cleanup in line with the celebration of Filipino Ocean Month. Ngayong buwan ng Mayo, ginugunita natin ang Month of the Ocean. At ngayong episode ay sasamahan natin ang komunidad ng Isabela City sa isang mahalagang aktibidad, ang Coastal Cleanup. Pero bago yan, balikan muna natin ang isa sa mga ugat ng problema. Hala, basura? Ang basura. Ang basura ay anumang bagay na wala ng pakinabang, pero kung hindi ito itatapon ng maayos, nagkakaroon ito ng mas malalang epekto. Kapag napunta ang basura sa dagat, nagdudulot ito ng polusyon, nakakasira ng tirahan ng mga isda at coral reefs, at minsan ay nauuwi pa sa kamatayan ng mga hayop sa karagatan. Apektado rin ang kabuhayan ng mga mangingisda at maging ating kalusugan. Fun fact, alam nyo ba na bawat taon, humigit kumulang ng 8 million tons ng plastic ang napupunta sa dagat? Yes mga ka-agri, ibig sabihin, bawat minuto ay may isang truck ng basura na tinatapon sa ating karagatan. Nakakabahala, di ba? At isa pang fun fact. Alam nyo ba mga ka-agri na tumatagal ng 450 years bago matunaw ang isang plastic bottle? Yes, kaya next time nung minom kayo ng soft drinks, think twice bago itapon kung saan-saan. Kasabay ng pagdiriwang ng Month of the Ocean, isinagawa ng City Government of Isabela sa pangunguna ng City Environment and Natural Resource Office ang isang coastal cleanup noong Mayo 30 sa Barangay East Side. Pinangunahan ito ng punong Barangay Maria Shirley Diaz, katuwang ng mga masisipag na volunteers. Nagsidalo ang mga volunteers dala ang kani-kanilang gloves, tongs at eco bags. Handang tumulong hindi lang para maglinis kundi para mangampanya rin laban sa single-use plastics. Sila rin ay nagdala ng kani-kanilang water containers upang maiwasan ang dagdag na basura. Happy Isabela po. So today po, yung culmination po ng Ocean Month, Philippine Month of the Ocean, which is based sa aking research. Ang Philippine Month of the Ocean is celebrated every May in the Philippines as declared under Presidential Proclamation number 57 Series 1999. So it aims to raise awareness and promote conservation of the country's marine and coastal resources. So dito po sa Isabela City po, under the leadership of our City Mayor, City Jalia Turabin Hataman, and under also the supervision of our acting City Environment and Natural Resources Officer, which is si Sir Albino Orbesido, nagkandak po tayo ng coastal cleanup dito po in partnership with the Barangay Isay. Yun, why it matters. Kaya po din, based na din ulit sa na-research ko, bakit nagmamatter ito, kasi the Philippines is part of the Coral Triangle and one of the world's richest marine biodiversity zones. And millions of Filipinos depend on healthy oceans for food, livelihood, and disaster protection. So basically dito po, since island po tayo dito and malapit po tayo sa coastal area, so it is really important na magkakandak po tayo dito ng coastal clean up. Pero sad lang talaga no, on our way doon sa site sa clean up, marami na talagang bumungad na na mga basura, which is siguro sa part ng barangay
realization, hopefully realization na din sa kanila at the same time na to educate our constituents, 'di ba? To manage properly our solid waste kasi kailan pa tayo gagalaw or magte-take actions if wala na tayong makukunan ng livelihood or resources kasi wala na sira na and polluted na talaga masyado yung ang ating karagatan, ang ating coastal areas. And alam naman natin na yun din yung source ng ating livelihood. So ina-encourage natin everyone, especially our youth, kasi this is for our future, kasi as early as now dapat we have to protect our coastal resources para sa ating future generation. So in the observance of the Philippine Month of the Ocean, we would like to thank the city government of Isabela, to Mayor City Jalia P. Hataman for initiating this activity and for inviting JCI Basileña. This activity is also aligned to the JCI Philippines National Project, which is clean water and sanitation, and we are so grateful for having us here, since we are able to reach out the communities, especially the coastal areas here in Isabela City. And of course, I would like to invite everyone to be with us in this endeavor, to join us to protect and save our environment, especially the bodies of water, especially if we have our residences in nearby places. Again, inviting everyone, especially the communities in Isabela City, to please protect and save the ocean. This is not only for today, but this helps us to sustain a clean and, of course, a sustainable environment for our children. So that's all. Thank you so much, Isabela City Government Unit. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Clark Sakili mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ako po ay isa sa mga nag-volunteer dito upang maglinis po ng ating kapaligiran na dito mismo po sa PEO. So, base po sa aking nakita, marami po mga basura na nakastack sa mismong mga mangrove. So, yung mga basura na po ito ay kailangan din po natin i-dispose. Kasi bakit? Minsan po, yung basura ang nagiging cause po ng mga climate change na kung saan pag yung basura po is na-stuck sa isang lugar, tulad po ng nasa New Mabuhay, so magkakaroon po ito ng pagtaas ng tubig na tinatawag nating pagbaha. So maaapektuhan po yung mga residente, hindi lang sa isang community, bagkus sa isang Isabela po. So ang may papayo ko lang po as city responders po is ugaliin po natin ang pagtapon sa tamang lugar, pag-designate po ng ano ang dapat, kung may mga dapat i-recycle. Kasi po naniniwala ako na sa bawat supot, sa bawat plastic na ating maitatamo sa tamang lagayan ay magkakaroon po ito ng magandang bunga tungo po sa magandang Isabelenya po. Okay, so good morning everyone. Sa mga nanonood po, so I am Norijan Abdugapal, an aquaculturist 1 of City of Agriculture under the Isabela LGU. So the long-term effect ng basura sa mga particularly sa mga isda, since I am an aquaculturist 1. So ang pinaka-big effect niya talaga is doon sa morphological and physiological function ng fish. When I say morphological, so example, makain ng isda, possible kasi makain ng isda yung mga tiny basura like yung mga micro, ganyan. So pag nakain yun nila, so possible may effect yun sa body features nila, like magkaroon ng mga impairment, ganyan, yung mga buntot, hindi na okay. Tapos once na yun, since diba most of the basura is plastic, so pag nakain nila yung plastic, possible magkaroon ng mga deformation sa mga body structure and magkaroon ng mga malfunction sa mga function ng kailang morphology at the same time mga physiology. So, importante talaga na bawasan, kung pwede bawasan, iwasan ang pagtapon ng basura kasi malaki ang effect nito sa mga isda, particularly sa body nila. So, pag wala nang isda, so saan pa tayo kukuha ng cheap protein source? So, magkakarne tayo araw-araw, which is very risky siya sa health natin. So, kaya mas okay ang isda sa protein source, kaya sana ipagpatuloy natin yung pag-iwas sa pagtapon ng basura kasi may effect siya sa body features ng isda.
Okay, yung message ko sa mga Isabeleño, sana magkaisa tayo lahat sa pag-iwas sa pagtapon ng basura. Kasi hindi lang mangroves, hindi lang seaweeds, hindi lang corals ang naapektuhan. Kahit isda, naapektuhan din sila. Hindi lang natin alam technically, pero kami mga technical staff, alam namin kung ano yung effect sa isda. And alarming siya kasi ang isda kasi pagkain natin, hindi yan naalis sa table natin, no? So kaya sana magtulungan talaga lahat pagdating sa mga cleaning, no? Mga interventions pagdating sa pagbawas ng basura. Ang coastal cleanup na ito ay hindi lang basta-basta pagkuha ng basura. Ito ay hakbang patungo sa malinis na kinabukasan at malusog na karagatan. Mga kaagri, ang ating kalikasan ay hindi natin pagmamay-ari. Ito ay ating ina, ating tahanan, ating kinabukasan. Kaya sa bawat pagkilos, may kahulugan. Sa bawat na basura na pinulot, may kinabukasang nailigtas. Muli ako si Hannah Albani at ito ang show kung gaano kakul ang agriculture. Ito ang Agri-Cool Show.